Siya ka na sir, talagang inabala kita kahit holiday. Tama po, Alam mo tama. naman sir, wala tayong holiday. Tuloy tayo sa pagbibigay serbisyo. Kamusta ka sir sa umagang ito? Ayun po, patuloy po yung ating monitoring. In fact, nasa labas po tayo. Uy, Nag-iikot pa rin po tayo ngayon. Kasi alam naman natin, pag ganitong holiday ay sasamantalahin to ng ating mga kababayan, no? Mga consumer natin para mamili pa dahil ilang araw na lang ay pasokan na. So, Friday, tomorrow, Saturday, Sunday, 3 araw na lang, Sir Tony. Tama po yun. At marami nang nakikita tayo na namimili ng mga iba't ibang mga school supplies. Yes. But before that, dito lang nakaraang araw, sa pagbabalik po natin eskwela, no, sa darating na Lunes, kayo po ay nakaisa sa Department of Education. Meron kayong kampanya dito, Sir Tony? Tama po yun. Nung Lunes po ay Brigada Eskwela. Tayo po ay nakilahok dahil alam naman natin pag nagsimula na po ang Brigada Eskwela, ibig sabihin po niyan ay hudyat na yan na malapit na ang pagbubukas ng mga klase dito sa ating bansa. Dito sa Brigada Eskwela, mas pinatampok po natin yung tinatawag na toxic-free and waste-free school dahil ang gusto natin pong mabigyan ng protection ay ang mga guro and at the same time yung mga estudyante. Dahil mahalaga po ang mga paaralan. Radyo Man Jenny, ito yung pangalawang tahanan ng ating mga anak. Mas mahaba pa nga yung oras nila dito sa mga paaralan. Yes, kaya po mahalaga na maprotektahan sila sa mga nakalalasong chemical at syempre kasama na rin po pati ang mga basura. Ano ang naging kabuuan ng ginawa nating serbisyo na ito na programa ng inyong tanggapan po ng Ban Toxic sa mga teachers natin and of course kasama na yung mga paaralan natin na to? Bahagi po nung aming activity na ginawa doon ay bukod sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga communities. Yes. Nag-ikot po tayo, no? Meron po tayong maikling parada na ginawa para po makita ng ating mga, sabi nga yung mga constituents, yung mga kababayan natin sa palibot ng mga paaralan na nagsisimula na yung Brigada Eskwela. Ikalawa po ay tayo po ay nagsagawa ng clean up, naglinis po tayo. Nilinisan natin yung mga lamesa, mga upuan, mga walling. So kasama po natin, ang dami pong mga magulang, halos 1,500 po na mga parents at mga students po at siyempre mga guro nakasama natin doon sa paglilinis. Ang isa po sa highlight ng ating ginawa, Radyo Man Jenny, ay on-site screening po tayo. Ibig sabihin, may dala po tayo na device na pwedeng makasuri ng mga nakalalasong chemical at in-screen po natin yung halos karamihan po ng mga pasilidad sa paaralan, lalong-lalo na po sa Payatas B Elementary School. Kamusta Sir Tony? Anong kinalabasan nito? Nako, successful at natuwa tayo dahil halos negative po. Wala pong, walang presence po ng chemical, yung mga wallings, ibig sabihin yung mga pintura na ginamit po nung paaralan, maging po yung mga pintura na ginamit po dun sa mga lamesa ng ating mga teachers, at yung upuan po ng ating mga estudyante ay safe din po ito. Walang nakita tayo na presence ng chemicals dito. Sana all na mga paaralan, Tama po. Maikutan ang tanggapan ninyo. Nakita ko nga may gadget kayo, no? Parang tinututok lang ba siya? Tama ba, Sir Tony? Tama po. Parang point and shoot device po ito. In less than 15 to 30 seconds, malalaman na po nito kung ano po yung mga presence ng chemical. At kung sakali man po na meron tayong nakita, siyempre yun po yung i-call po natin ng attention. Yung school administration o di po kaya yung Quezon City dahil pampublikong facility po ito, pampublikong paaralan. At kung ma-call man po natin yung ng attention dahil po alimbawa Radyo Man Jenny, sa Quezon City po kasi bukod sa may Department of Education order na po na sinasabi na mandatory lead-safe paint po dapat yung ginagamit sa lahat po ng pampubliko at pampribadong paaralan. At yan ang ginamit ninyo nung kayo nagpintura noong Lunes. Tama po. At isa rin po, ang Quezon City din po, yung meron din mismong ordinansa na sinasabi na lead-safe paint po dapat yung gamitin. Kaya po talagang sinek natin kung talagang nagko-comply ba yung ating mga paaralan, lalong-lalo na po yung Payatas Elementary School, nagko-comply ba sila doon sa mandatory requirement na dapat ay lead-safe paint. So,
technically, nung in-screen po natin randomly, hindi naman po halos lahat ng pasilidad, pero namili lang po tayo yung mga madadalas na puntahan ng mga bata, yung mga classroom, na may ilang classroom po tayo na sinuri, naging ano naman po ito, negative naman po sa presence ng mga chemicals. Nako naon, sabi ni Mama Atet Pizarro ng Maynila, sana rin dyan din daw sa Maynila. Mama Atet, di ba? Oo. Ay, pwede po, Radyo Man Jenny, sa pamamagitan po ng himpilan nyo, baka po may mga eskwelahan, interesado po na magpasuri po sa amin. Kontakin lang po ninyo kami. Pwede po tayong mag-arrange ng schedule. Total, ano pa naman, may mga araw pa naman. Pagdating naman din po kasi ng pasokan, medyo hindi pa naman talaga fully operational. Correct. May mga ilang time pa tayo para mag-test po nung ilang mga produkto. At ang isa po pong maganda dito, Radyo Man Jenny, yes po, mismo yung mga kagamitan ng mga guro natin, tinest din po natin para lang ma-sure natin na lead safe sila or chemical free, toxic free yung ginagamit ng ating mga guro. Kamusta naman po? Okay po. Natuwa nga po yung mga teachers natin at safe sila kasi alam naman natin, Radyo Man Jenny, yung pag napabayaan natin yung kalusugan ng ating mga guro, may epekto po yan dun sa kalusugan naman pagkatuto ng ating mga estudyante. Tandaan po natin, ang esensya po ng Brigada Eskwela ay bayanihan at ang tunguhin po ng ating pamahalaan ay pataasin yung literacy dito sa ating bansa. Kung ang mga kagamitan at pasilidad po ng ating mga estudyante at guro ay nagtataglay po nitong may presence nitong lason na chemical katulad po ng lead, malaki po yung epekto nito, Radyo Man Jenny, sa kanilang utak. Actually, yun ang tanong. Maputol kita, Sir Tony. Yun ang tanong ni Mami Zara ng Quezon City. Yun po, sinasabi po ninyo, Radyo Man Jenny and Sir Tony, nga bawal yung mga lead content, no? Hanggat maaari na ipagamit sa ating mga anak, lalo ngayong balik eskwela sa Lunes. Ano nga ba ang epekto nito? Tamang-tama, ano po ang sagot natin yan, Sir Tony? Ang malaki po kasi talaga yung epekto ng lead sa pagkatuto ng ating mga anak. Ang target po ng ganitong klaseng chemical ay yung utak ng mga bata. Pinapababa po yung IQ development. So kung maapektuhan po sila dito sa ganitong o yung exposure nila sa ganitong klaseng chemical, imagine na lang po, no? So ano yung magiging matututunan ng ating mga anak maging doon sa mga pasilidad or maging doon sa loob ng paaralan. Kaya po, ganun na lamang ang pagpupursige natin na talagang alisin, tanggalin ang ganitong klaseng chemical sa lahat po ng mga produktong pambata at maging po doon sa mga ating mga paaralan. Yun, very good with that. Kaya piliin nila. So ano nga uli, isa-isahin natin po. Naghahabol ngayon. Marami naghahabol, Sir Tony, Divisoria, Quiapo, kahit sa mga bookstore ngayon, nabimili ng mga school supplies, bauna ng bata, raincoat, ano pa ba? Lahat Ano nga uling tips natin dyan, Sir Tony, para maiwasan ito? Mahalaga po talaga na mas maging mapanuri sila. Busisiin pong maigi, Radyo Man Jenny. Wag lang po sana yung presyo, yung gagamitin nating pamantayan sa pagbili. Hindi porke mura po, ay na to bibilhin na po kagad natin. Mainam na busisiin natin itong mga produkto na to. At siguraduhin po sana natin kompleto yung product information. At kung wala naman pong anumang etiketa, mainam po na talagang maghagilap na lang po tayo. Total, napakarami naman, Radyo Man Jenny. Sa iba't ibang klase ng mga pamilihan ay halos napakarami ang nagtitinda. So mahalaga po na kumbaga may oras tayo para maghagilap ng mga ligtas or safe na mga produktong pang-eskwela para sa ating mga anak. Tanong ni Nanay Esther ng Malabon, tuloy-tuloy pa rin ba, Sir Tony, ang inyong pag-iikot din sa mga paaralan, hindi lang po sa Quezon City? Tama po yun. Tuloy-tuloy po tayo. May mga iba naman po, may mga request sa atin. So, pamari po din kayo mag-request. I-coordinate lang po natin para po magkaroon kami ng pagkakataon makabisita at makapagsuri po doon sa kanilang mga paaralan. Ano nga model school ang ating Payatas, no? Opo, Payatas Elementary School. Meron po kasi tayong partnership din sa kanila. Yun lang po yung medyo kagandahan, Radyo Man Jenny. Kumbaga hindi lang po one-time activity ang ginagawa po natin, mas may long-term. So nakikipag-partner po tayo sa iba't ibang mga paaralan para po mas
maisiguro natin na kumaga hindi lang po isang beses na gagawin natin ito, kundi long term po yung programa. Yes. Sir Tony, bukod ba dito sa balik eskwela natin sa Lunes na tinututukan ninyo yung mga chemical lead content ng mga baunan, school supplies, meron pa ba tayong serbisyo na inaabangan sa inyong hanay? Tama po, tuloy-tuloy po yung ating awareness raising. Depende na lang po talaga yan doon sa mga, halimbawa kung meron po mga request sa mga iba't ibang mga schools, mga principals, pwede po. Kung meron, pwede rin po kasi kami magbigay din po ng mga ilang mga seminars sa kanila, lalong-lalo na sa mga ating mga teachers. Kasi isa po sa ating tunguhin, Radyo Man Jenny, ay ma-integrate po sa ating curriculum yung mga issues katulad po ng mga toxic chemicals at saka ng mga basura. Unfortunately, hindi po talaga siya nasasama. Kadalasan po ay kumbaga nagpe-create lang po ng mga activities yung mga paaralan. Pero mainam po kasi at an early age ng mga bata ay naiintindihan na po nila yung ganitong klaseng conditions, ng ganito pong klaseng exposure lalong-lalo sa mga chemicals. Para po mismo sa murang edad po nila ay natututo po yung mga bata na umiwas sa ganitong klaseng mga lason. Pwede. Okay sa akin yan. Pero habang yan ay isinasa katuparan pa, nasa proseso pa tayo, kayo ba'y nagtutungo din sa mga paaralan, nakikiusap sa mga principal, school admin na magkaroon kayo ng mga seminars about this? Pwede, di ba, Sir Tony? Tama po. Opo. In fact, nag-i-invite pa nga po kami sa halos karamihan ng mga partner, mga schools. Nagsasagawa din po tayo nilalive po natin yung ating mga seminar para po mas maraming makakaabot, makakapakinig, makakapanood nitong ating mga ginagawa. Pwede. Nakaalalay tayo at saludo tayo dyan. Sir Tony, maraming salamat. Alam ko busy po kayo ngayon sa oras na ito at more power at nakalalay din tayo sa mga serbisyo ninyo, pagpapaalala lalo po at delikado sa kalusugan itong mga chemical o may lead content lalo sa ating mga school supplies. Ngayong darating na Lunes, balik eskwela. Magandang umaga, Sir Tony. Maraming salamat. Maraming salamat, Radyo Man Jenny. Mabuhay po, mabuhay po ang inyong programa. Salamat po. Magkasama ang tinig po ng ating Ban Toxic Campaigner, Sir